Walang pagkakaiba ang Israel at Board of Peace sa pagpapatuloy ng tigil putukan sa Gaza. Yan ang sinabi sa akin ni Nikolai Mladenov, mataas na kinatawan para sa Gaza nang bumisita siya sa Israel. Patuloy pa rin ang mga pangunahing hamon, lalo na sa ganap na pagdidisarma ng Hamas. Narito ang buong panayam na dito mo lang mapapanood. Sa i24 News. Maraming salamat, mataas na kinatawan para sa Gaza ng Board of Peace na si Nikolai Mladenov sa pagsama sa amin dito sa studio ng i24 News ngayon. Masaya akong narito. Gusto kong magsimula sa mas malawak na pananaw habang tinitingnan natin ang kasalukuyang sitwasyon ng tigil putukan sa Gaza. Ano na ang progreso sa paglipat sa ikalawang yugto? Sa ngayon, nananatili ang tigil putukan. Sa tingin ko, napakahalaga niyan dahil sa kabila ng maraming problema, syempre araw-araw ay may mga paglabag sa tigil putukan na kailangan nating bantayan at tingnan kung paano mababawasan. Pero nananatili pa rin ang tigil putukan. Para sa akin, mahalaga ito para sa mga Palestino at Israeli. Sa kasamaang palad, tigil putukan lang ito, hindi patapos ang digmaan. Hindi nito binibigyan ng pag-asa na muling makabangon ang Gaza o ng mga komunidad ng Israel sa kabila ng perimeter ay makapamuhay ng payapa at ligtas. Na alam nilang wala nang mangyayaring banta na katulad ng Oktubre 7 o anumang iba pang banta na magmumula sa Gaza. Mahalagang nananatili ito pero mahalaga rin magpatuloy tayo sa ganap na pagpapatupad ng 20 puntong plano. Ayokong tawagin itong unang o pangalawang yugto dahil isa lang ang plano. At ang plano ay may 20 puntos na lahat ay kailangang ipatupad. Ang pangunahing batayan nito ay hindi pamumunuan ng Hamas ang Gaza. Na lahat ng armas ay kokolektahin at ilalagay sa ilalim ng isang pansamantalang autoridad ng mga Palestino. Na ang Gaza Strip ay isa sa ilalim sa deradikalisasyon at hindi na ito magiging banta sa Israel. Sa huli, magbibigay ito ng pundasyon para pag-isahin muli ang Gaza at West Bank sa ilalim ng bagong nirepormang Palestinian Authority at maaaring magbukas ng pagkakataon para sa pampulitikang solusyon sa usaping Palestino. Ito ang mga mahahalagang elemento na kailangang maisa katuparan upang matiyak na lilipat tayo mula sa isang tigil putukan na basta lang nagpapahinto ng labanan. Patungo sa isang lugar kung saan ang Gaza ay maaaring muling maitayo o gawing bago, mapaunlad, at kung saan ang mga tao ay tunay na magkakaroon ng normal na buhay. Dahil sa ngayon, wala silang normal na buhay. Habang narito sa Israel, nakipagkita ka kay Punong Ministro Benjamin Netanyahu na inilarawan mong positibo at makabuluhan ang naging pagpupulong ninyo. Pero ano nga ba ang partikular na napagkasunduan ng Israel sa pinakahuli ninyong pagpupulo? Napakahalaga na makipagkita ngayon sa punong ministro at sa kanyang grupo at talakayin ang pagpapatupad ng plano. Hindi lang tungkol sa mga ipinangako ng Israel sa planong ito, kundi pati rin sa mga kondisyon para matupad ang lahat ng pangako sa plano. Ayon sa humanitarian protocol ng tigil putukan, malinaw na may ilang pangakong ginawa ang Israel para payagan ng humanitarian aid at mga produkto na makapasok sa Gaza. Lahat ng mga bagay na ito ay kailangang panindigan at sundin. Pero hindi lang yon. Kasama rin dito ang lahat ng mga usaping hindi pa nalulutas tungkol sa pag-deploy ng International Stabilization Force. Napakahalaga nito. Kailangan natin ng maayos na koordinasyon sa Israel upang masimulan ang proseso ng paghahanda ng pangunahing puwersa ng magiging pulisya ng Palestina na siyang magtitiyak ng seguridad sa lugar. Kailangan natin magkoordinasyon sa pagitan ng Board of Peace at Israel tungkol sa maraming mga aktibidad na kailangan gawin sa mga lugar na kontrolado ng IDF sa Gaza upang matapos ang proseso ng pagtanggal ng mga natitirang lagusan o taguan ng armas na naroon na maaring sumabog o magdulot ng panganib. Marami pa tayong operational na issue na kailangang ayusin. Kasama ang Israel, mabuti na lang at nag-meeting tayo kahapon. Sa tingin ko, wala namang pagkakaiba ang Board of Peace at Israel pagdating sa mga hamon sa seguridad na haharapin sa Gaza. Nandun ang ugnayan na yon at kailangan namin talakay ng ilang detalye ng operasyon para sa susunod na hakbang. Sa tingin ko, naging produktibo ito. May natitira pa bang agwat sa pagitan ng Board of Peace at Israel habang sumusulong? Wala nang agwat, usapin na lang ng koordinasyon at siguraduhin na magkaisa tayong lahat. Anong mga hakbang ang dapat gawin na yon? Ang mahalagang hakbang na yon ay paano matitiyak
na mapupunta sa kontrol ng pansamantalang autoridad ng Palestina at pambansang komite ang mga armas sa Gaza at paano nila gagampanan ang responsibilidad sa Gaza. Ito ang dalawang susunod na agarang hamon na magpapahintulot sa atin na umusad sa yugto kung saan magiging posible ang muling pagtatayo sa Gaza. Maaring umatras ang IDF sa perimetro at maaring may balik sa normal ang sitwasyon hanggat maaari. Dahil may napakalalaking pangakong pagpopondo ang Board of Peace mula sa mga bansa sa Gulpo. At nakatuon sila sa pantulong sa atin at sa proyektong ito sa Gaza. Ngunit kapag nadesarmahan lamang ang Hamas, Kapag ang mga kondisyon sa Gaza ay masisiguro mong hindi na muling magkakaroon ng digmaan at hindi na muling magkakaroon ng labanan. Ibig sabihin nito ay bagong pamamahala at pagdekomisyon ng mga armas sa Gaza. Walang donor mula man sa Gulf, Europa o saan mang lugar ang handang magbigay ng pera kung alam nilang mabilis na maaring lumala ang sitwasyon at anumang kanilang paglaanan ay maaring masira. Ulit-ulit na nating naranasan ang ganitong siklo sa Gaza. Sa tingin ko, ang gusto natin lahat ay makaalis sa siklong ito sa paraang makakabuti para sa mga Palestino at Israeli. sa issue ng armas, sino ang mapapatupad ng pagdidisarma sa Hamas? Lupo ng kapayapaan ba? Israel, Egypt o Estados Unidos? Sino ang magpapatupad at titingin na isusuko ng Hamas lahat ng armas nila? Isa ito sa mga pangunahing bagay na kailangan natin tapusin ngayon. Hindi lang sapat na magkasundo tayo sa prinsipyo. Hindi sapat yon. Dapat tayong magkaisa sa mga mekanismo ng verifikasyon ng mga pangako sa lahat ng lugar. Hindi lang sa tigil putukan, kundi pati sa pagsuko ng armas. Verifikasyon, kumpirmasyon na ginagawa, at pagtiyak na tama ang paraan nito. Ano nga ba ang tamang salita na responsible dahil haharap tayo sa mga armas na likas na mapanganib? At nangangailangan yun ng parehong kadalubasang militar at kadalubasang sibilyan. At higit sa lahat, nangangailangan ng verifikasyon. At nangangailangan ito ng kakayahan na maglagay ng mekanismo na ngayon ay napaunlad na natin. Kasama ang mga taga-garantiya ng tigil putukan, ang Estados Unidos, Qatar, Turkey at Ehipto na pinag-uusapan natin ang mekanismo ng verifikasyon kung paano nagaganap ang mga prosesong ito. At ang gusto kong makita ay ang paggamit ng mekanismong yon hindi lang sa usapin ng mga armas, kundi sa buong proseso ng transisyon ng pamamahala sa Gaza Strip. Dahil magkaiba ang sabihin na ang komite ang dapat umako sa responsibilidad at ang aktual na pagpapatupad nito sa isang lugar na mahigit 20 taon ng pinamumunuan ng Hamas. Kasama ang lahat ng hamon at problema ng nakaraan na kailangang harapin sa paraang tunay na makakapagbigay ka ng serbisyo sa mga tao. Kaya mong matugunan ang mga pangunahing pangangailangan, hindi lang makatao, kundi pati na rin ang mga pangangailangang pangkaunlaran ng populasyon at gawin ito sa paraang responsabale at hindi nagdudulot ng mga problema sa seguridad. Paano kung tanggihan ng Hamas ang balangkas ng tigil putukan at pagdidisarma? May plan B ba ang lupo ng kapayapaan o patay na ang tigil putukan? May plano kami para magpatuloy, pero hindi namin ito tinatawag na Plan A, B, or C. At isang aspeto kung paano ipapatupad ang planong yon ay nakadepende kung magtatagumpay kaming makipagkasundo sa Hamas tungkol sa roadmap ng pagdisarma. At nagsimula yon noong Disyembre ng nakaraang taon nang nagtipon ang mga garantor sina Ehipto, Turkiya, Qatar at Estados Unidos at binuo ang mga prinsipyo kung paano ito dapat gawin. Ang mga prinsipyong iyon ay pinaliwanag ng mas detalyado kalaunan. Nagkaroon kami ng napakadetalyadong mga pag-uusap upang makita kung paano ito maisa sa katuparan sa paraang tumutugma sa mga pangako ng Hamas at ng Israel. Ang mekanismo ng verifikasyon. At iyon ang nagpapahintulot sa proseso na umusad sa paraang tunay na sumusuporta sa mismong ideya na ang rekonstruksyon ay maaring mangyari sa isang sustainable paraan para sa mga tao. Habang nagaganap ang pagdidisarma at ang IDF ay umurong pabalik sa perimetro. Iyon ay binuo sa isang napakadetalyadong plano. Ang planong iyon ay ilang beses na pinag-usapan kasama si Hamas sa Cairo. Nagkaroon kami ng palitan ng mga ideya at komento.
At pagkatapos ay nagsumitay kami sa kanila ng pangalawang bersyon ng planong ito na tumutukoy sa mga prinsipyo ng pagpapatupad at isang detalyadong roadmap ng pagpapatupad. At ngayon, nasa yugto na tayo kung saan kailangan nating makita kung tatanggapin ng mga grupong Palestino ang mga prinsipyong ito at kung tatanggapin nila ang roadmap na ito sa totoo lang. Hindi lang ito para sa Hamas o mga grupo sa Gaza, kundi para sa lahat na may kontrol sa armas at mga militante o milisya sa Gaza Strip. Dahil ang batayang prinsipyo ng plano, at ito ang isang bagay na hindi namin babaguhin, ay dapat magkaroon ng isang pansamantalang Palestinian Authority na teknokratiko, hindi nakikialam sa politika, na siyang mamamahala sa Gaza Strip. Mayroong isang legal na sistema at isang kontrol sa mga armas sa Gaza. Ito ang tatlong pangunahing prinsipyo na pinagkakasunduan nating lahat. Ngayon, sa tingin ko, alam mo, mula sa pananaw ng lupo ng kapayapaan, kailangan natin tiyakin na anuman ang mangyari sa negosasyon sa Hamas. Sa madaling sabi kaya nating bumalik sa ating mga katuwang sa loob ng BOP, sa mga donor, sa mga katuwang sa rehiyon, sa Israel, sa Ehipto, at tunay na magkasundo kung paano tayo uusad sa lahat ng mga aspetong ito. Dahil, sa huli, walang rekonstruksyon sa Gaza na maaaring mangyari kung walang pag-aalis sa serbisyo ng mga armas at walang rekonstruksyon. At nangangailangan ito na may isagawa ang proseso sa paraang na pagkasunduan ng lahat ng mga entidad. Sa paraang magtitiyak ng kaligtasan ng mga tao sa Gaza at Israel. Ngunit mukhang mas matagal ito kaysa inaasahan. Gaano ka-independyente ang operasyon ng Lupo ng Kapayapaan? Kayo ba ang nadidirekta ng proseso o sinusunod lang ang plano ng Washington? Sa totoo lang, iisa lang ang plano, ang 20 puntong plano. Hindi ko rin ito tatawaging plano ng Washington, bagaman sinimulan ito ni Pangulong Trump. It is siyang nagmungkahi kaya nagtipon ang lahat. Hindi lang mga bansang Arabo ang nakuha niya, kundi pati ilang bansang Islamiko na sumuporta. Dinala ito sa Security Council at inaprubahan sa resolusyon ng UN Security Council. Kaya ito na ang plano ng internasyonal na komunidad. At malinaw nating nakita nitong mga nakaraang linggo na hindi lang Estados Unidos, ang mga tagapamagitan o ang mga bansa sa rehiyon ang nakatuon sa planong ito. Lahat ng bansang kinakausap natin sa Europa at iba pang lugar. At lahat ay lumalapit sa amin, maging bahagi man sila ng Board of Peace o hindi, upang itanong paano namin masuportahan ang pagpapatupad ng UN Security Council Resolution 2803 at 3 na siyang epektibong plano. Kaya ito ang internasyonal na balangkas na kailangang ipatupad. At malinaw na malinaw ang balangkas na yon tungkol sa mga kinakailangan. Ano ang mga hakbang na kailangan gawin? At ano ang pinakahuling dayunin ng plano? Kaya sa tingin ko, kumpleto na ang mga elementong ito. Naisagawa na noon ang negosasyon kung paano ito pagsasamahin. At ngayon, nasa yugto na tayo kung saan hindi na natin pinag-uusapan ang muling pag-uusap o pagdagdag ng mga bagong elemento, kundi kailangan na talaga natin tingnan ang roadmap para sa pagpapatupad ng buong balangkas. Nandiyan tayo ngayon at para dito, malinaw na kailangan natin ang kooperasyon ng lahat ng panig. At napakahalaga, masasabi ko, na ang Israel ay isang napakahalagang katuwang dito. Ganon din ang Ehipto. Ganon din ang ating mga kasamahan mula sa Turkey at Qatar at pati na rin ang Estados Unidos sa grupo ng mga tagapamagitan at tagagarantiya. Pero ganon din ang natitirang bahagi ng rehiyon dahil sa tingin ko, malinaw na naunawaan ng iba pang bahagi ng rehiyon na alam mo para maresolba ang issue ng mga Palestino batay sa mapayapang negosasyon. Sa politika, kailangan mong magkaroon ng sitwasyon kung saan ang Gaza ay hindi na kontrolado ng isang militanteng organisasyon. Ito ay nasa ilalim ng kontrol ng isang lehitimo at kinikilalang pansamantalang autoridad na nakikipagtulungan din sa mga Palestino at sa West Bank. Tinitiyak na, may mga reforma na nagaganap sa Ramallah na talagang kinakailangan. Kasama rin yan sa 20 puntong plano at ginagawa ito sa paraang hindi nadudulot ng dagdag na hamon sa seguridad at hindi nagpapataas ng panganib ng digmaan. Ang rehiyong ito, at alam kong hindi na ito balita sa inyo, ang rehiyong ito, ang mga Israeli
ang mga Palestino at lahat ng tao dito ay sobra-sobra na ang naranasang karahasan. Kaya kung maatras tayo mula sa planong ito ngayon, lalo lang nating pinapataas ang panganib ng muling pagputok ng karahasan. Umasa akong walang gustong tahakin ng landas na yon. Nabanggit mo ang pagsuko ng mga armas, parehong mabibigat at magagaan na armas. Pero paano naman ang mga lagusan at ang aktwal na demilitarisasyon ng Gaza Strip sa magkabilang panig, yung kontrolado ng IDF at yung kontrolado ng Hamas? Sa totoo lang, kapag pinag-uusapan natin ang mga armas, ang ibig sabihin natin ay ang buong saklaw ng mabibigat na armas at ang mga infrastruktura na paakibat nito, pati na rin ang magagaan na armas na hawak ng mga paksyon. Meron talagang napakadetalyadong pag-unawa kung anong ibig sabihin nito. At bahagi yun ng hamon dahil napaka-komplikado ng prosesong ito. At hindi ito isang bagay na mangyayari agad-agad. Kapag nagsimula na ito, dapat makita ng taong benepisyo. At ang benepisyong yon para sa kanila ay hindi lang dapat basta muling itayo ang mga nasira. Hindi naman paraiso ang Gaza bago pang ikapito ng Oktubre. At kung basta na lang natin titingnan, halimbawa, alam mo yun, kung ano man ang dusaling nasira, itatayo lang ulit natin ito. Wala tayong masyadong mararating. Ang kailangan talagang gawin ay isang mas ambisyosong paraan ng pagtugon sa hamon na kinakaharap ng mga tao doon pagdating sa kanilang pabahay, sa kanilang mga oportunidad sa ekonomiya, access, kakayahang magnegosyo ng maayos at normal, makabiyahe at maibalik sa normal ang kanilang buhay. At nangangailangan yon ng rekonstruksyon. Nanggangailangan ito ng bagong sistema ng buong supply chain ng mga produkto at serbisyo na pumapasok sa Gaza. Dahil ang nangyayari ngayon ay, at ano yun, siyempre para sa mga kadahilan ng pangsiguridad, kontrolado ng Israel ang mga produktong pumapasok sa Gaza. Mga produktong may dalawang gamit at iba pa. Pero kapag nakapasok na ang mga yon, anuman ang pumasok sa Gaza Strip, hindi ito napupunta sa mga kamay ng mga tunay na nangangailangan nito. At may ilang tao na may access sa mga produkto, may ilan namang wala. At talagang sira na ang sistemang ito. Lahat ay alam na sira ang sistema. Kaya kailangan natin ng bagong sistema para ma-normalize ang produksyon, kalakalan, at iba pa. Walang mangyayari sa mga iyon hanggat hindi nare-resolve ang issue ng pagdidecommission ng mga armas at ang issue ng pamamala sa Gaza. At hanggat maaari mo talagang makalika ng kapaligiran kung saan ang mga tao ay maaaring magkaroon ng normal na buhay. Sa tingin ko, yun ang simpleng layunin dito, na ang mga tao ay magkaroon ng normal na buhay. Sa ganitong paraan, mabibigyan ng pagkakataon ng mga leader, politikal, na magkabilang panig na mag-usap para sa pangmatagalang kasunduan na epektibo para sa Gaza, mga Palestino at Israel. Apektado ba ng digmaang kinasasangkutan ng Iran ang prosesong pangkapayapaan? Siyempre, naapektuhan ito. Sa tingin ko, hindi dapat. May ilang tao na inaasahan na ang prosesong ito ay dapat itigil. May mga nagsabi na kailangan itong ipagpaliban. Kailangan nating maghintay at tingnan kung ano mangyayari sa Iran, kung ano mangyayari sa Lebanon at iba pa. Pero napakamaling paraan ng pagtingin dyan. Dahil sa likod ng mga pahayag na ganyan ay may malaking irresponsibilidad at malaking kakulangan sa pagkilala sa mga hirap na nararanasan ng 2 milyong tao. Siksikan sa mas mababa pa sa 50% ng dating lawak ng Gaza Strip. Walang sapat na tirahan, walang sapat na tubig. At lahat ng mga problemang umiiral. Kung sasabihin natin dahil sa pandaigdigang geopolitical na sitwasyon, kailangan nating ipagpaliban ang buhay nila ng ilang buwan pa. Hindi lang ito hindi makatarungan, kundi nagdudulot pa ng bagong problema. Kaya sinumang nagsasabi niyan at naniniwala na iyon ang kapaligirang kailangan nating galawan ay tahasang sumasalungat dito. Hindi lang sa mga salita, kundi pati sa diwa ng resolusyon at ng 20 puntong plano.
Hindi mo kayang tanggalin ang radikalisasyon sa Gaza. Hindi mo rin kayang isailalim sa decommissioning ang mga armas sa Gaza. Hindi ka makakabuo ng bagong sistema ng pansamantalang pamahalaan kung hindi ka kikilos agad. Habang tumatagal ito, lalong nagiging desperado at galit ng mga tao. Mas nagiging madaling maimpluwensyahan sila ng mga radikal na ideolohiyang nagtutulak sa pagro-radical. At habang lalo kang lumalayo sa posibilidad na hindi lang pinag-uusapan kung napapanatili ba natin ang tigil putukan, kung matibay ba ito, kundi talagang nagkakaroon ng pangmatagalang solusyon para sa kanila, kung saan maaari na talaga nilang simulan ang pagpaplano ng kanilang buhay ng mas maayos kaysa ngayon. Ikaw ba mismo ay nagpaplanong bumisita sa Gaza sa malapit na hinaharap? Oo, pupunta ako pero nakadepende pa rin. Prioridad ko ngayon ay ayusin muna lahat para gumana ito. Ayaw kong pumunta lang para sa litrato. Ilang beses na rin akong nakapunta sa Gaza. Halos lingguhan akong nakikipag-usap sa mga tao sa Gaza. Di ko nga kailangan magpalitrato sa Gaza. Kailangan kong siguraduhin na maayos ang mga kondisyon. Upang ang pambansang komite para sa pamamahala ng Gaza ay magsimulang umako ng responsibilidad sa Gaza Strip. At para sa pag-usad sa tamang direksyon tungkol sa issue ng decommissioning. Dahil ang takot ko ay kung wala tayo niyan. Ang realidad na kinakaharap natin ay magiging mas mahirap pang ayusin. Ang realidad na ito ay hindi maganda para kanino man, lalo na sa mga Palestino na patuloy na nasa ilalim ng kontrol ng Hamas sa Gaza. Hindi rin ito maganda para sa Israel sa katagalan dahil maaaring hindi mapag-usapan ang sitwasyon sa Gaza ngayon. Pero madali lang itong sumabog muli anumang oras. Maraming salamat, Mykolai Mladenov, mataas na kinatawan para sa Gaza sa pagbabahagi ng iyong pananaw sa I-24 News.